Kamusta pong muli mga katambay? Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mabuti tayong kalagayan lahat mga katambay. Ito po muli, nagbabalik po ang inyong katambay, si Katambay Manong po para po magkomento po sa inyo. Ito po mga katambay, umpisahan na po natin. Komentuhan po natin ito pong si Katunying mga katambay, yung pahayag po ni Katunying. Lalo po dito sa mainit pong pinag-uusapan po sa institusyon po ng Kamara, yung war on drugs mga katambay. Pakinggan po natin ang kanyang pahayag dito at sa kabila rin po noon mga katambay ay ang ICC rin po dahil nga po napakarami pong kritiko ng dating Pangulong Duterte na gustong papasukin po ang ICC rin sa ating bansa, di ba? Sa pangunguna po ng dating Senadora Laila de Lima na nasangkot po sa droga at syempre po ang dating Senadora Trillanes at ang grupo po ng Makabayan Black at marami pang kritiko mga katambay na gustong-gustong papasukin ng ICC. Pero sa kabila nun, giniit naman po ng pamahalaan, lalo ng Pangulong Marcos, na hindi na sasaling muli sa ICC mga katambay. Pakinggan po natin si Katunying mga katambay dito sa pahayag niya tungkol sa war on drugs ng administrasyon po ni dating Pangulong Duterte. At komentuhan po natin. Base lang daw po dun sa testimonya na yon, the president is not expected to change his mind. The president is not expected to refer the Quadcom matter to the ICC. Yun po ang sinabi nito pong si Executive Secretary Lucas Bersamin. So, yung pong mga tao dyan na siguro sabi ko nga, ginanahan. Baka yung sinabi ni Garma na ito ay magamit ng ICC para po papasukin ang ICC dito sa Pilipinas at makipag-coordinate ang Pilipinas sa ICC at sumali tayo uli sa ICC, mga kababayan, ay hindi daw po mangyayari ayon po sa pahayag mismo ng Little President, ito pong Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayun, yun po yung binabanggit natin. Pero, alam nyo, at narinig nyo naman po ito sa akin na dati pa, mga kababayan. Ito, uulitin ko lang. Yung pong war on drugs ng Duterte administration, yes, noong pa man ay nababanggit na nating may mga paglabag sa batas sa ating pong palagay. Nababanggit din po natin noong pa man na ang war on drugs na ito ay hindi naman nakasungkit ng mga malalaking isda, ika nga, ng mga totoong mga drug lords. Iko-correct lang natin si Katunying. Katunying, meron po. Hindi lang po yun nyo yata gustong tanggapin na may nasungkit po. Di po ba? Pinag-uusapan nga sa institusyon ng Kamara. Di ba? Yung mga Chinese, big time drug lord ng Chinese, namatay daw po. Hindi po ba yun? Yung po ba yung mga malilit na tao po ba yun? Katunying. At yung dating senadora, napakataas na tao, nasangkot po sa droga, nakulong po. Katunying. At meron din po mga mayor na lumaban po sa war on drugs yata, mga tambay. Di po ba? Mga mayor po, matataas na tao po yung Katunying. Involved po sa droga. At napakarami pong general na nasangkot po. At meron pa po nga, di ba, Katunying, nagtago ng 7 taon sa ibang bansa, mayor. Dahil sangkot po sa droga, nagtago. Pero sa bagong Pilipinas po, Katunying, nakakakandidato po lahat. Pati drug lord, sangkot po sa pagpatay. Drug lord, tumatakbo po ngayon. Mayor, yung isa po. 2 mayor po. Yung isa po sa Iloilo po yata. Yung isa naman po, Katunying, tumatakbo po, dating senador. Ngayon po, party list. Mga sangkot po sa droga, Katunying. Nakulong din po yon. Kaya wag niyo po sasabihin na wala pong nahuhuling malalaking tao po, Katunying. Itinama lang natin sa Katunying. Ito, pagpatuloy po natin. Hindi mga dagandingding ang mga pinapatay. Tinan niyo po, sinabi pa mga dagandingding daw pinapatay, mga tambay sa war on drugs. Itatama natin ulit si Katunying. Di po ba alam niyo rin po, Katunying, broadcaster po kayo eh.
Di po ba ano pa sabi ni dating Pangulong Duterte doon sa kanyang mga drug list, mga nasa watch list na, di ba? Ano sabi? Ang ano po mga sangkot po doon? Meron po mga kapulisan, mga general, mga politiko, di ba? Ano pa? Pati mga judges. May mga abogado pa diyan. Kaya, di po ba, mga tambay? Dahil may mga judge eh. At marami pang iba. At mga sangkot syempre po, mga big time. May mga mayayaman. Mga kilalang tao. Di po ba? Pati nga mga artista nai-involve sa droga, katunying. At wag po natin sasabihin na mga dagan dingding lang po na ang napatay. Kaya po sila napapatay dahil napasok na nga po tayo ng narco politics, di po ba katunying? Mismo mga pulis nagiging involved sa droga. Siyempre po, lilinisin nila yon. Yung mga nagagamit nilang mga tao, lalo yung nga mahihirap kapit sa patalim, na nai-involve sa droga, para hindi po sila ituro, katunying. Di po ba? Uunahan na nila yon, lilinisin nila yung bakura nila, lalo yung mga pulis, mga eskalawag na pulis, sangkot sa droga at marami pang iba. Di po ba, katunying? Logic lang po. Di po ba? Talamak ang droga. Mga general, di ba? Nasa narco list, mga kapulisan. Sino po ang una nilang lilinisin, katunying? Di po ba yung ginagamit nila? Isip-isip lang po, katunying. Marami po kayong mapapaniwala. Gagamit din po kayo. Dahil nga nasa narko na po ang ating bansa nung panahon na yon, katunying. Di po ba, mga katambay? Tuloy po natin. Ay mga nandidiyan sa mga kalsada. Pero sa totoo lang, ito, umaming kayo o hindi. O, yan. Pinupuri naman po ngayon, mga tambay. O, tingnan nyo po. Sa totoo lang daw, mga katambay, ha? Pakinggan naman po natin. Mga kababayan, umaming kayo o hindi. Kumusta ba ang inyong barangay nung panahon na yon? Sige nga po. Yun ay tatanong ko. Opo, yun ay tatanong ko sa inyo. Kumusta po ba yung mga barangay ninyo, especially yung walang kinalaman sa illegal na droga, ang tinatanong ko kumusta po ba ang barangay ninyo nung panahong matindi ang kampanya laban po sa illegal na droga? Sagutin natin muna si Katunying. Ako, Katunying. Yung barangay po namin, kinakamusta nyo? Lulong po. Napakalaki po ng porsyento ng barangay namin, Katunying. Lagana po, addictus. Napakarami pong addict sa aming lugar, katunying. Nung magkaroon po ng war on drugs, mga kababayan ko, mga katambay, luminis po, tumino, nagbalikan po. Yung mga kababayan ko iba, nagparehab, mga katambay. Nagkaroon po sila ng takot. Kailangan po kasi magkaroon ng kamay na bakal. Kung hindi po gagamit ang war on drugs, mananatili po sa aming barangay ang kaguluhan, di ba? Mataas na krimen. Di ba? Sa aming bayan, sa aming syudad. Kaya kung ako tatanungin mo, katunying, napakalaking kaginawahan sa aming bayan ang war on drugs. Lalo sinasabi nyo, yung mga matitinong tao. Kaya sumagot na po, katunying. Kayo po, mga katambay, ano naman po ang sagot nyo sa inyong mga lugar, sa inyong barangay, sa inyong syudad? Di ba? Nagtatanong si Katunying, si Kamanong, pabor na pabor sa war on drugs. Tuloy po natin. Opo, kayo po ang magsabi. Kasi, kampo yan ang totoo pong sukatan, ng kung umayos ba ang ating mga pamayanan, umayos ba, kayo mismo, kayo pong mga mamamayan. Hindi po ba? Opo. Tama po. Tama naman yung sinabi ni Katunying. Pabor ako ron. Tayo talaga ang dapat sumagot. Tayong mga Pilipino. Hindi po ang mga politiko. Di ba? Kasi ang nangyayari sa ating bansa, ang sumasagot po na masama ang war on drugs, mga politiko.
Karamihan pa mga kritiko ng pamilya Duterte. Di ba? Hindi napansin. Sila ang sumasagot na masama ang war on drugs sa ating bansa. Hindi po yung mga mamamayan katulad po ni Kamanong. Bakit hindi sila magpa-survey sa mga mamamayan sa buong Pilipinas? I-survey nila. Napakahilig naman nila sa survey. Kahit hindi ako naniniwala sa survey, pero pagdating sa war on drugs, baka maniwala si Kamanong pagka ang sinurvey mo ay war on drugs. Sa mga Pilipino, sa mga matitinong Pilipino ang isi-survey, hindi sa mga addict. Kasi pagka addict ang sinurvey mo, ay hindi nila magugustuhan ng war on drugs. Kaya yung sinasabi ni Katunying, ang tinatanong niya, yung matitinong tao. Bakit? Hindi sila nagpapasurvey. Di ba? Dahil nga pinupolitika nila yung war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Pero ang realidad, ang totoo po, ang mamamayan dapat ang tinatanong na naging maganda ba ang war on drugs sa mga normal na tao katulad ni Kamanong, katulad nyo po mga kababayan ko, lalo yung mga nasa ibang bansa na natatakot, kinakabahan doon sa kanilang mga anak na naiwan sa Pilipinas. Dapat tanungin din ng mga OFW tungkol sa war on drugs. Hindi mga politiko, hindi makabayang black ang tinatanong ng mainstream media. Tapos pasasamain lang nila dahil nga doon sa sinasabing political harassment sa mga Duterte, demolition job sa mga Duterte. Real talk po. Di ba mga tambay? Isip-isip. Kaya itong mga politiko sa ating bansa, puro pulpul politiko po ang nangyayari yata. Sasabihin ko sa inyo, ito po, obserbasyon ko yung pong barangay namin, San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija, at iba pang mga barangay sa aming bayan, tumino. Opo, sasabihin ko ng diretso to. Tingnan nyo, parehas kami ng ni Tonying. Ano sabi ni Tonying? Kamukha rin na sinabi ko, tumino, umayos. Hindi, tingnan lang natin sasagot ni Tonying kung katulad na sinagot ko na ako'y masaya. Di ba? Pagpatuloy natin. Opo, didiretsuin ko at kaya nga kayo tinatanong ko. Kayo tatanungin ko, nung bang panahon ninyo, ano nangyari sa nung panahon ni Duterte, ano ba nangyari sa mga barangay ninyo? Hindi po ba? Huwag tayong magkunwari doon. Oo, hindi po natin sinasabi na walang paglabag sa karapatang pantao. Hindi po natin sinasabi na walang mga napatay doon na inosente. Meron po. Meron po, marami po. Di ba may mga documented naman yan? Sinasabi natin. Pero ang tanong, ano nangyari sa barangay natin? Hindi po ba, mga kababayan? Ako, sinabi ko nga sa inyo, yung barangay nga po mismo namin Yung barangay namin, ulitin ko, barangay San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija, tumino. Ultimo yung mga nakawan ng bibi, nawala Opo. Siguro nga, yun ang epekto sa tao ng takot, 'di ba? Natakot pati yung nawawalan po ng lakas ng loob ang mga kriminal, na gumawa ng masama. Lamang ang nangyari po, meron talagang mga paglabag sa karapatang pantao noon. Meron po talaga. Wala tayong narinig noon kundi nanlaban, hindi po ba? Nanlaban. Pero ako kaya nga ganun po yung tanong ko sa inyo Sa inyo ko po tinatanong Mga kababayan, tinatanong ko kayo. Yan mga tabay, putulin na natin. Yun din nasagot ko sa iyo, Katunying yung sinasabi mo ang laging sinasabi ng mga iskalawag ng mga pulis na hindi matino, namamatay yung mga pusher, yung mga tulak, ang sinasabi ng laban, di po ba? Yun nga yung logic ko ron, Katunying. Ano ang logic ni Kamanong? Kasi maraming pulis ang sangkot sa droga nung panahon na yon na hindi pa totally nalilinis ang kapulisan. Lalong-lalo yung unang taon ng war on drugs. Di ba?
yung sinasabi ni Kamanong, una nilang ililigtas ang sarili nila para ma-involve sa war on drugs ang mga kapulisan. Di po ba? Mga iskalawag, yung mga tinatangkilik para magkapera sa droga itong mga kapulisan. Di ba? Meron pa mga general, di ba? Nasa drug list. Di ba? Nasa listahan po ng dating Pangulong Duterte lahat. Di po ba? Kaya Katunying, nagtataka rin po si Katambay Manong po sa inyo ngayon. Sa kabila po ng mga nakarang 1, 2 taon, hanggang nung mga nakaraan, talagang iba po ang pahayag nyo pagdating po sa pamilya Duterte, di ba? Nagkakaroon na po kayo ng biases at pumapabor po kayo sa lahat at nakikita po ng mga katambay at mga kababayan natin na napakalapit nyo po sa first family, mga katambay, di po ba? At purin-purin nyo po ang mga ginagawa po ng administrasyon po ng bagong Pilipinas po nila. Di po ba? Nagtatanong lang po, bakit po ngayon? Naiba na po yata ang ihip na hangin. Bakit kaya, mga katambay? Dahil ang pagkakaalam po natin, ang Tunying, itong si Katunying ay iglesia po yata ni Kristo ito, mga katambay, ang kanyang reliyon. Nabanggit lang po natin. At ang iglesia po yata ni Kristo, mga katambay, ay parang idinadawit din po yata, mga katambay, di po ba? Dito po sa usapin, sa institusyon ng Kamara, di ba? Nadadawit po ang reliyon yata ni Katunying. Di po ba? At hindi po ba kayo nagtataka? Ang dating Pangulong Duterte, ang mga Duterte, ay nagkaroon po ng sinasabing pag-uusap ang leader po ng Iglesia ni Cristo, di ba? Ang Iglesia po ni Cristo at ang dating Pangulong Duterte ay nagkaroon po ng meeting, di po ba? Closed door meeting, mga katambay. At ngayon po, biglang-bigla po, nagtaka si Kamanong. Nag-iba po ang ihip yata ni Katunying, mga katambay. Sa kabila po ng medyo may something pa rin siya na itinama natin na puro bubot at mga sinasabing mga dagang bukid o dagang dingding lang daw po ang nahuhuli. Itinama po natin, mga katambay, yung sinabi niya. Pero sa kabila nun, nakapagtataka. Pinupuri din po niya ngayon ang ginawa pong war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Sa kabila po ng institusyon po, ang pinsan mismo, ang pinsan ng ating Pangulong Marcos Jr. ng bagong Pilipinas nila, ang Pangulo, yung pinsan po, di po ba? Ano ginagawa po sa Kamara? Ang speaker ay pinsan ng Pangulo, di ba? Puro investigasyon po, di ba? War on drugs. EJK, pati po pondo ng Intel Fund ng Pangulo, dating Pangulong Duterte, pinaimbestigahan na rin po sa institusyon po ng Kamara, mga tambay. Ngayon po, si Katunying, nagulat lang po si Kamanong. Kaya na-vlog po natin nagulat lang po si Kamanong. Ito po ay laging hindi nawawala po ito. Lalo po sa First Lady ng ating bansa, sa pamilya Marcos, di ba? Hindi po ba kaya ito ay nagkataon lang? Nagtatanong lang po si Kamanong na nagkaroon po ng issue ang leader po na Iglesia ni Cristo at isa pa, nagkaroon po ng closed door meeting po ang dating Pangulong Duterte at ang pinuno po na Iglesia ni Cristo at biglang-bigla naman po si Katunying ay naglabas po ng ganitong balita sa kanyang vlog. Vlog po ito na parang pinupuri niya yata ang war on drugs. Nakakita at ibinasi niya pa, mga tambay. Ibinasi niya pa sa kanyang probinsya. Sa I think sa Nueva Ecija po yun, mga tambay. Sa Nueva Ecija. Kaya kayo po, mga tambay, ano po sa tingin nyo? Bigla po yata nabago ang ihip ng hangin yata dito kay Katunying, mga tambay. Nagtatanong lang po inyong lingkod. At tingnan din po natin sa mga darating na panahon kung talagang si Katunying ba ay yung sinasabi nga po ng mga Pilipino na si Katunying po ba ay talagang paborito rin po ba katulad ng mga politiko, yung prutas na balimbing. Tambay. Dahil nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, nakikita po natin ito. Pinupuri din po yata nito, pamilya Duterte, di ba? Pero nung pumasok ang bagong Pilipinas, bigla pong nabago ang ihip ng hangin dito, mga tambay, di ba, kay Katunying?
Pero ngayon, nababago na naman po ang ihip yata ng hangin. Nagtatanong lang po. Kaya may tanong po si Kamanong paborito din kaya ni Katunying ang prutas na balimbing, mga tambay. Muli po, si Katambay Manong po, nagpapasalamat po at hindi po paborito ni Kamanong ang prutas na balimbing, mga tambay. Maraming salamat po sa gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, and subscribe at sa mga nagko-comment at sa mga magsusubscribe pa po. Maraming salamat po, mga tambay. Sa muli po, ingatan nawa po. Bye-bye, paalam.